Sa malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Ngayong hapon po ay dala po tayo sa salita ng ating Panginoon. 2 linggo na lamang po magpapaalam na ang taong 2025 at napasok na tayo sa taong 2026. At dito po ay tutunghayan po natin yung salita ng ating Panginoon para mas lalo po nating maunawaan ang patungkol po sa Pasko. Sa Santa Ignacia po naunawaan na po nila, kaya hindi na po sila na-stress na wala silang handa, hindi sila na-stress na wala silang pera, hindi na sila na-stress na wala silang salo-salo, walang magandang damit, walang magandang bagong sapatos o ano paman, kasi naunawaan nila na hindi doon nakadepende ang kagalakan sa pagdiriwang ng Pasko. Yung inawit po natin kanina sa worship, si Jesus ang Pasko. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Nabasa na po yung atin pong teksto kanina sa Matthew chapter 2, verses 1 and 12. Nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, the wise men. Dito po, ikukurik po tayo ng salita ng Panginoon na matagal na po tayo na napaniwala na mayroon pong three kings. Wala pong three kings. Wala pong three kings na sinasabi ng secular. Ang sinasabi po ng Biblia, three wise men. Napakaliwanag po dito na may 3 wise men ang dumalaw sa ating Panginoong Hesus nung siya po ay naipanganak. Kung titingnan po natin, the wise men or magi sa ibang bersyon ng Biblia, sila po ay nagbiyahe ng malayo para lamang sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. The wise men, also called the magi, ay mga scholars, mga astrologers from the east, mula sa silangan, na wala pong binanggit sa Biblia kung saan bandang silangan, pero possibly, according sa Bible scholar, possibly ito po ay from Persia or sa Babylonia. Nanggaling itong 3 wise men na ito. Sila po ay eksperto sa pag-aaral ng mga bituin. Sila po ay mga astronomy and spiritual matters. Hindi lamang mga pag-aaral ng mga bituin, mga buwan ang kanilang eksperto, maging sa spiritual na aspeto ay mga eksperto doon sila. Kaya isang araw, habang sila po ay nakatingin sa langit, nakita nila na may kakaibang bituin. May kakaibang star na nagpakita. At alam nila na kakaiba yung star na yon kasi nga dalubhasa sila sa pag-aaral patungkol sa mga stars. Alam nila yung mga star na lumalabas tuwing gabi. Pero may isang star lamang na lumabas na kakaiba sa kanila. At yun ay palatandaan para sa kanila na ipinanganak na o palatandaan yun sa kanila na ipanganak na ang isang hari na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, nung nakita nila yung star na yan, sila po ay nag-usap-usap. Silang 3 ay nag-usap, silang 3 ay nagplano. Ang pinano nila ay yung kanilang paglalakbay. Pero from the east, papuntang Bethlehem. Ang layo po. At ang sabi ng Biblia, wala silang sinakyan. Sila po ay naglakad. Wala pong kotse noon. Wala pong kariton noon. Panahon na yan. Pinano po nila
kung papaano yung pagpunta nila doon sa Bethlehem. At kung mapapansin po natin, yung kanila pong paglalakbay ay meron po silang mga dala-dala. Meron po silang mga dala-dalang mahalagang bagay na yon ay kanilang iririgalo sa ating Panginoong Hesus. At yung kanila pong paglalakbay, ito po ay tanda ng kanilang pananampalataya at determinasyon. Sa panahon po natin ngayon, pag medyo malayo yung simbahan, naganda yun, mga panahon pagluganan. Pero nung panahon ng mga three wise men ito, hindi sila nagdahilan na napakalayo yung kanilang lugar para mapuntahan kung saan ipinanganak yung tagapagligtas. Sila po ay nagplano. Hindi basta-basta naglakbay. Nagplano muna sila, nag-usap-usap silang tatlo. At saka naglakbay. Hindi na po binanggit ng Biblia kung ilang araw silang naglakbay sa kanilang paglalakad papunta sa Bethlehem. At dahil hindi nila kabisado yung lugar, wala pang Waze noon. Wala pang Google Maps noon. Kaya nagtanong sila. Sabi nila, saan ba ipinanganak? Kung mabasa po natin yung teksto, nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang si Jesus? Sa Bethlehem. Nung mabalitaan din ni Herodes yun, nagtanong din, pinatawag niya yung mga priest, mga pare sa kanyang lugar at tinanong din kung saan ipinanganak si Jesus. Even the king, hindi niya alam kung saan ipinanganak. Pero itong wise men na ito, alam nila kung saan sa Bethlehem, alam nila na sa Bethlehem, pero hindi nila alam kung saan eksaktong lugar. Kaya sila nagtanong. Bakit alam nila na sa Bethlehem? Kasi yung tanda ng star na nakita nila na sinusundan nila yung star. Sa kanilang paglalakad, sinusundan nila yung star. Kaya habang binabasa ko po ito, pinag-aaralan, nag-conclude ako para sa akin lang, nag-conclude ako na siguro pag umaga natutulog sila. Kasi walang star pag-araw. Sa gabi lang sila naglalakbay kasi tuwing gabi lang lumilitaw yung star na siyang gumagabay sa kanila. Siguro pag-araw na namamahinga itong wise men na ito, natutulog sila sa daan. Yun lang para sa akin lang, yung aking pag-aaral. Yung pagdig ko sa salita ng Panginoon dahil hindi binanggit ng Biblia kung ilang araw silang naglakbay. Hindi naman nila nakuha ng isang gabi lang, ng 12 hours na paglalakbay. Isa layo pa naman ng east sa Bethlehem. At lalakarin po nila yon. Ang layo po yun. Kaya nag-conclude ako para sa akin na sa gabi lang sila naglakbay pero sa araw nagpahinga ang may ito. Kasi sabi ng Biblia, yung star ang kanilang naging gabay. Sinusundan nila yung star. Bakit nila sinusundan? Kasi yung nagpakitang star sa kanila ay kakaiba at yun yung palatandaan na isininang na ang tagapagligtas at yun ang kanilang sinusundan para makapunta sila, marating nila yung Bethlehem kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. The wise men came from afar to honor Jesus, reminding us to prioritize Him above all. What can we learn from the journey of the wise men today? Ano ba yung matututunan natin sa buhay ng mga wise men sa kanilang paglalakbay sa panahon natin ngayon? There are some lessons that we could learn and adapt from the wise men. Tingnan mo nga yung katabi mo kung wise man siya. Tingnan mo nga, wise pa siya.
Wais ba siya? At ito yung attitude ng wise man. At kung mayroong attitude nito na makikita mo yung katabi mo, then masasabi mo, wise man din pala ito, katabi mo. Number one, the wise man saw Jesus. Sa verse 2, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and had come to worship him. Hinanap ng mga pantas si Jesus. Tignan mo nga yung katabi mo, meron ba siyang karakter na ganon na hinahanap niya si Jesus? Kung meron siyang karakter na ganon, then masasabi mong wise man yung katabi mo. They recognize the star as a sign of the Messiah. Seeking Jesus requires intentionally and faith. Ay, sister, ang tanong mo dito ay, well, kuadaan. May pupuntahan sana ako dyan, narinig kong may nagkakantahan eh. Pumunta ako dito. So, wala siyang intensyon na pumunta doon. Ang wise man, yung paghahanap kay Jesus, yung may intensyon ka talaga na puntahan yung lugar. Amen? Pero pag ang dahilan mo, napunta ka doon, tinanong ay, sister, salamat napunta ka dito. Kung ang intention mo ay, hindi, may pupunta na ko dyan sa kapitbahay, may simbahan pala dito, kaya wala pa naman yung taong kausap ko, dito muna ako. So, wala kang intensyong sumamba. Pero ang wise man, may intensyong sumamba, may intensyong hanapin si Jesus. Amen. Amen. Saan natin hahanapin si Jesus? Saan natin hahanapin ang Panginoon? The Bible says, seek ye first His kingdom and His righteousness. Pagharian natin, pagsikapan natin, pagharian tayo ng katuwiran ng Panginoon. Yun yung kaharian ng Diyos. Yung kanyang katwiran. Ano pong sabi ng Biblia? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Yun yung kaharian ng Panginoon. Katwiran, kapayapaan, kagalakan. Yun yung kaharian ng Panginoon. Nasa Romans yun at inaawit pa natin minsan yun. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. So yun yung kaharian ng Panginoon. Nasa Romans yun. Kaya, yung wise men, they saw Jesus, hinanap nila ang Panginoong Isus. Yung paghanap nila, they traveled a long distance to worship Jesus. Long distance yung binahin nila. Naglakbay sila malayo. At yung kanilang paglalakbay, naglakad lang sila. Meron po akong nakitang isang simbahan. Yung simbahan na yun, walang kapitbahay. Walang katao-tao yung kanilang kapitbahay. Sabi ko, siguro yayaman ng mga membro nito. Walang kapitbahay. Grabe naman silang nagpatay ng simbahan, wala silang kapitbahay. Mag-isa lang yung building ng church. Saan nang gagaling kaya yung mga membro nito? Ang yayaman siguro ng mga members nito, lahat siguro sila may mga sasakyan. Aba, nagulat ako nung makita ko, malaman ko. Pati yung pastor, wala ding sasakyan. Nagpo-commute lang din, pastor. Yung mga ibang members, nagpo-commute. Yung medyo malapit-lapit, naglalakad. Ano sabi ko? Ang sisipag naman nila. Pag sa ibang lugar to, wala nang pupunta dito. So dito po, makikita po natin that they traveled a long distance to worship Jesus. They prioritize God. They prioritize seeking God. Although na maraming trabaho ang wise men na ito,
marami silang pinagkakabalahan, marami silang mga pinag-aaralan, but nung makita nila yung star, tanda ng kapanganakan ng ating Panginoong Isus, prioritize nila na hanapin kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Isus. Mga kapatid, we must prioritize seeking God through prayer, through reading the Bible, and through worship sa ating pong Panginoon. Pag may problema ka, i-prioritize mo, hanapin ang Panginoon. Pag may pagsubok, i-prioritize mo, hanapin ang Panginoon like the wise man. They sought Jesus. Pangalawang karakter ng wise man na dapat nating i-adapt sa panahon natin ngayon. The wise men followed God's guidance. Verse 9 to 10. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. Sinundan nila yung guidance ng Panginoon. The star guided them to Jesus step by step. Yung wise men na ito, yung naging gabay nila, yung naging guide nila na ginamit ng Panginoon ay yung star. Kaya step by step, sinusundan ng mga wise men yung star. Kaya pag pumigil yung star, titigil din tong mga wise men. Kaya nga, I conclude sa aking pag-aaral na sa kabilang naglalakbay itong mga wise men na ito. Kasi maingat nila na sinusundan yung guidance ng Panginoon. God gives direction even when the journey is long or uncertain. Hindi man nila alam kung gaano kalayo, kung ilang araw silang maglalakbay, but still, sinusunod pa rin nila yung gabay ng Panginoon. The wise men followed the star to find the Messiah. Kung kikilos yung star, susunod din itong mga wise men. Kasi yun yung kanilang gabay. Yun yung sinusundan nila para mahanap nila kung saan ipinanganak ang tagapagligtas. God provides guidance when we seek Him sincerely. Kung gusto po natin na mahanap, maranasan ang Panginoon, ang Diyos nagbibigay sa atin ng guidance. But sometimes, aminin po natin o hindi, tayo minsan, marunong gusto natin laging shortcut. Tayo minsan, ayaw natin na ang tagal nating maghintay. Gusto natin pag may hiningi tayo sa Panginoon, kinabukasan, andyan na. Minsan, ang ginagawa ng Panginoon, anak, paano may guidance? May mga guidance kang dapat mong sundin. Dapat sumunod tayo sa guidance ng Panginoon. Just as the star lead the wise men, God wants to lead us to Jesus. Trust God's guidance and follow His plan faithfully. Nagawa na ng Diyos ang plano niya para sa atin. Sumunod lang tayo ng tapat sa guidance ng Panginoon. Yung gabay ng Panginoon, hindi kanya dadalhin sa kapahamakan. Ang gabay ng Panginoon,
dadalhin ka niya sa kanyang magandang plano. Pero kung tataliwas tayo, hindi tayo susunod sa guidance ng Diyos, sa gabay ng Panginoon, mapapahamak tayo. And as a church, may ibinigay sa atin, may instrumento na ginagamit sa atin ang Panginoon na mga guidance, na mga star. As a member, ang ginagamit ng Panginoon na star po natin, walang iba kundi ang ating mga pastors. They are our guidance, they are our star na ginagamit ng Panginoon. Sila yung kinakausap ng Diyos. Kapag may problema ka, lumapit ka sa pastor. Bibigyan ka ng gabay, bibigyan ka ng guidance ng pastor. Ang pastor, hindi ka naman niya bibigyan ng guidance na ikapapahamak mo kasi magbibis lamang siya doon sa salita ng Panginoon. Magbibis lamang siya doon sa wisdom ng Panginoon, doon sa plano ng Panginoon. Kaya napakahalaga po, tayo pong mga members, pag may problema kayo, dapat ang unang makaalam ang pastor niyo. Bago ang ibang tao. Kasi pag ang pastor niyo ang unang nakaalam ng problema niyo, iiiyak ka niyan, iluluhod ka niyan sa Panginoon. Pero pag sa ibang tao, marahil, bago kanya iluhod sa Panginoon, nasabi pa niya sa isang kaibigan. Pero, it is a challenge for us na sumunod tayo sa gabay, sa guidance ng Panginoon. Yung gabay, yung guidance ng Panginoon na iniwan niya sa atin, walang iba kundi ang kanyang salita. Kung gusto mong maging successful sa buhay, andyan yung guidance, basahin mo kanyang mga salita. Kung gusto mo paano labanan ang mga panlulumo, basahin mo ang salita ng Panginoon. Andyan yung guidance. Andyan yung kanyang gabay. Kung gusto mong mamuhay na makapagpatawad, ang hirap mong mag-release ng kapatawaran sa mga taong nagkasala, sa mga taong nagkulang sa iyo, basahin mo ang salita ng Panginoon. Andyan yung kanyang gabay, yung kanyang guidance para ikaw ay makapag-release ng kapatawaran sa mga taong nakasakit ng iyong damdamin, sa mga taong nanakit sa iyo. Andyan yung gabay, andyan yung guidance. Amen. Huwag nating balawanain ang salita ng Panginoon. Pahalagahan po natin ang salita ng Panginoon. Kung kaya nating bumili ng mga gadgets, mga cellphones na nagkakahalaga ng libo-libo, 5,000, 6,000, 7,000, 15,000, 18,000, 30,000, 35,000 na cellphones. Mga kapatid, huwag mong panghinayangan na bumili ng Biblia na nasa halagang 500, nasa halagang 700, 800, may physical Bible ka na. Amen. Huwag mong panghinayangan yun. Kasi yun yung gabay mo. Yun yung guidance mo. Kung ayaw mo namang bumili ng Biblia at meron kang smartphone na nabili, libre po ang pag-download ng Bible apps. Para kahit saan ka man, pwede mong basahin ang salita ng Panginoon. Yun yung gabay, guidance ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Pangatlo ng karakter ng wise men. Sa verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold,
frankincense, and myrrh, the wise men worship Jesus. Ang tunay na wise men, ang tunay na matatalinong tao, sumasamba sa Diyos. Sinong sumasamba sa Diyos dito? Then, you are a wise man. Amen? Amen! Pag sumasamba ka sa Panginoon, you are a wise man. Paano ba sumamba itong wise man nito? Napakaliwanag ang sinabi ng Biblia noong makita na nila kung saan ipinanganak si Jesus. Ang ginawa ng wise man nito, sila'y lumuhod. Tandaan po natin, sa unang Pasko, walang handaan. Sa unang Pasko, walang magarbong okasyon. Sa unang Pasko, walang maraming tao. Sa unang Pasko, meron lamang 5 tao, pang-anim yung sanggol. Bakit 5 tao lamang? Si Maria, si Joseph, 3 wise men, plus si Jesus na sanggol. 5. So sila lamang ang tao doon sa unang Pasko. Doon sa sabsaban. Walang masasarap na pagkain. Walang mga magagarang damit. Walang kantahan. Walang sayahan. Worship sila sa Panginoon. Yun yung tunay na spirito ng Pasko. Yung pagsamba sa Panginoon. Palakpakan na po natin ang Diyos. The bowed and presented gifts of gold, frankincense, and myrrh. Bakit 3 yung ibinigay nila? Pansinin po natin, walang exchange gift. Walang exchange gift dito sa unang Pasko. Kaya siguro sa mga susunod, tanggalin na rin natin ang exchange gift. Back to basic tayo. Balik tayo. Back to the Bible po tayo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kung gusto mong magbigay ka at huwag mong aasahan, huwag mong expect na pag nagbigay ka, may matatanggap ka din. Amen. Sa susunod, yun po yung gawin natin. We must go back to the Bible. Yun ang itinuturo sa atin ng salita ng ating pong Panginoon. Tingnan po ninyo yung hindi lamang basta sila sumamba, but they presented a gift. Yung pagluhod nila sa Panginoon, yung pagsamba nila sa Panginoon, nagbigay pa sila ng regalo. Now, isipin po natin, yung pagpaplano ng 3 wise men na ito, sa kanilang paglalakbay, kasama na doon yung maibibigay nila, maihahandog nila sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Itong wise men na to, hindi lang pala sila gusto lang pumunta doon para makita kung saan ipinanganak si Jesus para sumamba, pero gusto nila na sa kanilang pagsamba, may maibigay pa sila sa Panginoon. Kaya sila nagdala ng mga mahalagang bagay. Ang gold, frankincense, at myrrh. Wala tayong gold ngayon na may bigay sa Panginoon. Wala tayong frankincense ngayon na may bigay sa Panginoon. Wala tayong myrrh na may bigay sa Panginoon. But, these 3 gifts na binigay ng 3 wise men, may mga sinisimbolo ito sa panahon po natin ngayon at maging sa kanilang kapanahunan. Gold symbolizes kingship and royalty of Jesus. The wise men giving the gold acknowledge Jesus as the King of Kings. Yung gold na ibinigay ng mga wise men, ipinapakita nito
yung kingship at royalty ng ating Panginoong Hesus. Kinikilala nila ang paghahari ng ating Panginoong Kristo. Kaya gold yung kanilang ibinigay. Pangalawa, itong frankincense o itong insenso sa Tagalog. Itong insenso na ito yung ginagamit nila na pampabango doon sa templo sa kanilang pagsamba noon. Meron tayong nabibili ngayon na pag sinaksak mo siya, yung parang umusok, tapos tinatanggal niya yung amoy. May tawag sila doon na pag yung sa sala mo, sa kwarto mo, amoy kulog, meron kang nabibili na sasaksak mo lang siya. Deodorizer. Parang ganun na tinatanggal niya yung amoy kulog, tinatanggal niya yung mabaho hanggang sa magiging mabango na. Hindi mo nararamdaman, hindi mo na nagiging mabango na sa loob ng kwarto o sa loob ng sala o kahit saan pa man pag may deodorizer ka. So ganyan yung gamit ng insenso noon na nilalagay nila doon sa templo sa kanilang pagsamba para maging mabango naman yung loob ng templo para sa kanilang pagsamba ay kaaya-aya naman yung paligid na hindi sila sasamba na baho, may amoy tayo. Hindi ka makapag-concentrate. Kaya ginagamitan nila ng insenso para ma-deodorize yung masamang amoy para makapag-concentrate sila sa pagsamba sa Panginoon. Ano pong ipinapakita nito? Symbolizes divinity and worship. The gift recognizes Jesus as God and worthy of our worship. Sa ating pagsamba, sa ating pagpunta sa worship place para sambahin ang ating Panginoon, ang kakatagpuin po natin doon ay hindi si pastor. Ang kakatagpuin po natin doon ay hindi yung ating kapatid. Ang kakatagpuin po natin doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Matatandaan ko doon sa Balingkan Naway noon, yung oras ng worship noon, nauna sina Pastora Leslie doon. Andun na sila, wala pa tayo. Tatawag sa akin, asan ka na, Bishop? Andito na pa, papunta pa lang. Inuuna mo pa kasi ang mga pulis. Tandaan mo, sabi niya, huwag mong paghintayin ng Holy Spirit. So sa mga rebuke na yon, that's true. Na sa pagsamba natin sa Panginoon, pag yung oras ng worship, pag ang sinabing oras ng worship, 2:30, huwag kang pupunta ng 2:30. 2:00 andun ka na para ikaw ang maghintay sa pagbaba na banal na Espiritu. Amen? Amen? Karamihan kasi sa atin, pag sinabi yung oras 2:30, saka lang magbibihis yan pag 2:30. Magbibiyahe ka pa. Anong oras ka na darating doon? 3:00. May kakilala na ako noon. Iwan ko kung nagbago na ang kapatid na ito. At alam kong kakilala nyo din ang kapatid na ito. Pag mag-worship siya sa Panginoon noon, papasok siya sa church, benediction na, kaya nahiya na siyang pumasok sa church. Yes, kilala niyo po to. Taga yan lang sa kabilang barangay. Tapos magsasabi na, napuyat kasi ako, pastor. Ang dami kong pinuntahan. Tandaan po natin, practicing po natin
Huwag nating isipin, awan tayo lang tao di jay. Alas 2:30 kung nanay yung alas 3 na mga rugi di jay. Awan tayo tao di jay. Tanggalin na po natin yung ganong kaisipan. Pag sinabing alas 2:30, mas agahan po natin bago yung alas 2:30 para tayo ay makapag-concentrate sa pag-worship sa Panginoon. Kasi yung ating sinasamba, He is a God and He is worthy of our worship. Amen. Amen. Huwag nating paghihintayin ang Panginoon. Yun yung laging sinasabi sa akin noon ni Pastor Hanisty, huwag mong paghihintayin ng banal na Espiritu, Pastor, Bishop. Kaya sa Santa Ignacia po, nagugulat na lamang ako. Manggagaling pa ako ng paniki. Dumarating ako doon, andun na yung mga ibang leaders. Nauna pa sila na yung nagbubukas doon sa gate. Sila na nag-aayos ng upuan. Katulad kanina, makaka-receive ka ng chat sa GC. Where are you na, Pastor? Where are you na po? Andun na sila, wala pa yung oras. Excited sila. Kaya minsan kinakausap ko si Jasper. Dapat maaga tayo, nakakahiya sa kanila, naghihintay. Huwag yung katwiran na taga doon sila. Tanggalin natin sa mindset natin na pag sasamba tayo sa Panginoon, lalo na pag malapit ka, huwag tayo magtawid, huwag tayo magtugtugan, huwag kailangan. Huwag nating antayin na, bro, asan ka na? Check pa sa GC. The wise men worship God. Amen? Yung kanilang pag-worship sa Panginoon, hindi lamang basta-basta pagsamba. Nag-alay sila ng insinso na ipinapakita na yung karapat-dapat na sinasamba, walang iba kundi ang Panginoon, kaya ibinigay nila yung the best nila para sa Diyos. Yung pangatlong handog nila is mira. Ano itong mira? It symbolizes sacrifice and suffering. Itong mira, ito yung ginagamit nila na pag-imbalsamo, pampabango sa patay. Yung mga binabalsamo, ginagamitan nila ng mira. Iwan ko kung mira ba ang binanggit sa Ilocano o sa Tagalog. Itong mir na sinasabi. Ipinapakita dito that this gifts points to Jesus' future sacrifice for humanity. At ipinapakita rin ito that worship includes time, worship includes humility, worship includes reverence, worship includes offering, and worship includes giving our best to God. Amen. Ibigay mo, pag sumamba ka sa Panginoon, ibigay mo na yung the best mo sa Panginoon. Huwag mo nang antayin na sasabihin ng worship leader na sumigaw tayo ng hallelujah. Huwag mo nang antayin na sasabihin ng worship leader, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag mo nang antayin na isasabihin ng worship leader, isigaw natin, praise the Lord. Pag sumamba ka sa Panginoon, you must give your best to God. Hindi ka pinipilit, ibigay mo na yung the best mo sa Panginoon. Kung bawat isa po sa atin, binibigay po natin yung time, binibigay po natin yung ating lakas, binibigay natin yung best natin sa Panginoon. Then, I believe na yung worship natin nagiging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. We must offer our time. We must offer our talent. We must offer our treasures to honor
Christ. Pang-apat at ang panghuli na karakter ng mga wise men na dapat nating i-adapt. Verse 1, "And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another road." The wise men obeyed God. Ang sabi ni King Herodes, sige, pag nahanap nyo kung saan ipinanganak si Jesus, bumalik kayo dito at sabihin para makapunta din ako doon para sambahin. Pero yung plano ni Herodes noon, pag bumalik yung wise men sa kanya na kanyang binilinan, para sabihin kung saan ipinanganak si Jesus, ang plano ni Herodes, hindi siya sasamba, kundi papatayin niya yung bata. But, sa panaginip, nag-uusap ang Diyos sa kanila. Ang sabi ng panaginip, ang sabi ng Diyos sa kanila, sa pamamagitan ng panaginip, huwag na kayong bumalik kay Herodes. Pero yung instruction sa kanila ng hari, bumalik sila sa kanya. But yung instruction ng Panginoon sa kanila, huwag na kayong bumalik kay Herodes. Sinunod nila yung tinig ng Panginoon. They obeyed God's warning to avoid Herod. Sila'y umuwi, pero hindi na sila dumaan kay Herod. Nag-ibang daan na po sila. Obedience requires courage and trust in God's plan. Pag gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan mo yung tapang. Kailangan atapang-atao ka pag gusto mong sumunod sa Panginoon. Sometimes, iiwanan ka dahil lang sa pagsunod mo sa Panginoon. Sometimes, itatakwil ka ng pamilya mo dahil lang sa pagsunod mo sa Panginoon. Sometimes, kukutsain ka ng mga kaibigan mo dahil lang sa pagsunod mo sa Panginoon. Sometimes, maging mga kasamahan sa church dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, kukontrahin ka. But kailangan dito, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan mo yung courage. Whether may sumunod sa'yo, wala. Basta sumusunod ka sa Panginoon at tiwalaan mo lang kung ano ang instruction sa'yo ng Diyos. Then, makikita mo at malalaman mo kung paano ka gagabayan ng Panginoon. The wise man teaches us to seek. The wise man teaches us to follow. The wise man teaches us to worship. And the wise man teaches us to obey Jesus. This Christmas, let us emulate their faith and devotion to God. Ay nga po lahat ay pumunta. Niling ko sa worship leader, pakiawit nga po yung worship kanina. Si Jesus ang pastor. Ang mga wise men ay mga tao din katulad natin. Yung panahon nila sa panahon natin ngayon, may mga sasakyan na. Pwede ka nang magbisiklita, pwede ka nang magmotor, pwede ka nang sumakay sa anumang klaseng sasakyan para lamang makapunta sa place of worship para sambahin ng Panginoon. Wala nang dahilan, wala na tayong pwedeng may dahilan na malayo daming ginagawa. The wise man teaches us to seek Jesus. The wise man teaches us to follow Jesus. The wise man teaches us to worship Jesus. And the wise man teaches us to obey
Jesus. Hallelujah. Sa samsara, nagpagtanggol mula sa langit, regalo ng Diyos, walang hanggang naman. Mga anghel sa langit, nagdiwang, nag-awitan. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya, Hallelujah. Kay buong bigla, ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang Hallelujah. Ngayong Pasko, Si Jesus. hallelujah. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya, Hallelujah. Kay buong bigla, ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang Hallelujah. Si Jesus. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya, Hallelujah. Kay buong bigla, ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang Hallelujah. Si Jesus ang Pasko. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Isus ay merong Pasko. At bago yan, Panginoon, sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, maraming salamat sapagkat merong 3 wise men. Na 3 wise men na ito ay tinuruan kami ng mga attitude, ng mga karakter na dapat magkaroon kami. Katulad ng mga wise men na ito, Panginoon, sila'y mga tao rin na katulad namin. Nakaramdam sila ng pagod. Nakakaramdam din kami ng pagod, Panginoon. But ang pagkakaiba lang namin, Panginoon, may determinasyon at pagpupursige ang mga wise men na ito na hanapin ang aming Panginoong Isus, na sambahin ang aming Panginoong Isus, na sundin ang aming Panginoong Isus. Panginoon, give us like katulad ng mga karakter na yan, Panginoon. Bigyan mo kami ng espiritu ng pagpupursige. Bigyan mo kami ng espiritu ng determinasyon, Panginoon, na hanapin ang kaharian mo, na sumamba sa iyo, Panginoon, na sumunod sa guidance mo, at sumunod sa tinig mo, Panginoon. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, to hear your voice. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, upang matiyak namin, masigurado namin, na tinig mo nga ang aming sinusunod, hindi tinig ng kaaway. Lord, like the wise men, give us courage to obey you. Give us courage, O God, to follow you. Give us courage, O God, to worship you. And give us courage to seek you. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga wise men na ito.
Banal na Espiritu, alam ko na ikaw ang nagbibigay ng mga katangian, ng mga karakter ng bawat tao. Kaya hinihiling ko sa hapong ito, katulad ng mga karakter ng wise men, noong kapanganakan o nung naipanganak ang aming Panginoong Hesus, ipagkaloob mo rin sa amin, Panginoon, mula sa oras na ito. Salamat sa inyong salita. Thank you for the life of this wise man. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory. We give you all the praises, honor, thanksgiving, and adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.